kabayan, kakabsat, kasangkayan. Nandito na naman ang inyong abang lingkod na si Juan Masipag na hindi tinatamad. Ngayon po, ang pag-uusapan po naman natin ay ang parte ng ating bahay na tinuturing na marumi. Ang ating bahay ay dapat lagi nating pagtuunan ng pansin, lalo na ang kalinisan, upang maiwasan natin ang karamdaman o sakit dulot ng maruming kapaligiran. Narito po ang una nating listahan. Ito ang mga gamit na palagi nating nakikita, tulad ng laruan, pakainan ng inyong mga halagang hayop, tulad ng pusa, aso, o kaya yung mga ibon na kailangang araw-araw na linisin at pamalagiing tuyo ito upang hindi pamugaran ng mga bakterya na magiging dahilan ng ating pagkakasakit. Ang mga laruan at pakainan ng mga hayop ay kailangan laging malinis sa pamamagitan ng paghuhugas nito ng mainit na tubig na may sabon at disinfectants upang masiguro ang kalinisan. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang silid tulugan o bedroom, kung saan tayo mapayapang nagpapahinga na siya ring nagiging silungan ng mga mikrobyo at bakterya na doon din nagpaparami kung hindi natin pinananatiling malinis ang ating mga silid tulugan. Ang mga surot o bedbug ay nananahan at nagpaparami sa mga gilid ng ating mga unan, kama, at mga muebles na ginagamit natin sa ating silid tulugan. Isama mo na ang mga ipis, daga, at ang butiki na natutuksong pumasok din sa ating silid tulugan upang manghuli ng kulisap tulad ng langaw, lamok na kanilang pagkain. Ang ating silid tulugan na ginagamit natin upang magpahinga, matulog, kumain, manood ng TV at iba pang mga bagay na pwedeng gawin dito sa loob ng silid tulugan, na kung hindi palagi kang malilinis at mapapalitan ang mga maruruming mga kobrekama, kumot at punda ng unan, ay pamumugaran ito ng mga bakterya, mikrobyo, insekto na pwedeng maging sanhi ng ating pagkakasakit tulad ng pangati ng balat, dulot ng pangangagat ng mga lamok at surot na pwedeng magdulot ng mga sakit sa balat tulad ng buni, eksema at iba pang sakit sa paghinga tulad ng hika, ubo at sipon. Paano nga ba natin maiiwasan ito? Kailangan nating palitan ang ating mga kobrekama, punda ng unan, kumot kada 1 linggo at labahang mabuti. Ayon sa pag-aaral, kapag ang kobrekama, punda ng unan at kumot na hindi napalitan sa loob ng 1 linggo ay pamumugaran ng mga bakterya at mikrobyo na higit na mas marami kaysa sa mga doorknob ng ating mga pintuan sa banyo. Ito'y dulot ng ating mga pawis, libag na naiwan natin sa ating mga kobrekama, punda at kumot. Kaya't kailangan natin ang kalinisan upang mapanatili natin ang ating kalusugan upang maiwasan natin ang magkasakit. Ang pangatlo po sa ating listahan ay ang living room o sala. Dahil sa ating sala ay dito natin tinatanggap ang ating mga bisita, mayaman man o mahirap, maganda man ang damit o gusgusin. Sila'y pwedeng pagmulan ng mga bakterya at mikrobyo na maaaring pagmulan ng sakit. Isipin nyo na lang na ilang beses mong hinawakan, kasama na ang mga naging bisita nyo, ang mga bagay-bagay na nasa inyong sala, tulad ng TV remote control, game controller, keyboard ng inyong computer, headphone, cellphone. Nakasisigurado ba kayo na naghugas sila ng kamay bago hawakan ang mga bagay na ito? Paano nga ba maiiwasan natin ito? Ito'y maiiwasan natin sa pamamagitan ng pagiging malinis. Dapat ay ugaliin nating linisin
sa pamamagitan ng vacuum ang ating mga muebles o furniture. Kahit kada isang linggo, magwalis tayo araw-araw at alisin palagi ang mga basura sa ating basurahan. Mga basurang tulad ng papel, pinagbalutan ng mga pagkain upang maiwasan o maging atraksyon sa mga daga at kulisap na puntahan ito. At palagi ang gumamit ng disinfectants upang mamatay ang mga bakterya at mikrobyo. Ang pang-apat ay ang bathroom na binubuo ng banyo at palikuran. Ang palikuran ay isang parte ng bathroom kung saan tayo dumudumi at doon makikita ang toilet bowl o inidoro. Kasama na ang tabo o bidet kung ikaw'y yayamanin. Kung saan ito ang ating ginagamit matapos tayong dumumi. At nandoon na rin ang bathroom lavatory na ating ginagamit kapag tayo'y maghihilamos. Noong unang panahon ng aking kabataan ay magkahiwalay ang palikuran at banyo na tinatawag noon na kasilyas at batala naman Sa paliguan, sinaunang tawag sa palikuran at banyo. Ang bathroom ay isa rin sa pinamumugaran ng mga bakterya. Sa bawat paggamit natin ito, ay ugaliing maghugas ng kamay at gumamit ng sabon at disinfectants upang masiguro na walang bakterya na mamamahay sa ating bathroom. Pakabanlawan nating mabuti ang ating kamay. Hindi lamang kamay ang pwedeng magkaroon ng mikrobyo o bakterya, lalo na mga toilet seat cover, toilet bowl, tabo, bidet, flooring, at ang kurtina na naghihiwalay sa banyo o palikuran. Paano nga ba natin maiiwasan o malilimitahan ang mapanganib na mga bakterya o organismo na pwedeng pagmula ng sakit? Dapat ay palagi ang linisin ang banyo araw-araw sa tuwing gagamitin natin. Palagi ang tingnan kung gumagana ang exhaust fan. Panatilihin ang kalinisan ng bidet, tabo, toilet bowl, faucet, lavatory, bathroom flooring. Palagian nating hugasan gamit ang maligamgam na tubig na may sabon at laging gumamit ng disinfectants at lingguhan nating palitan ang kurtina sa pagitan ng banyo at palikuran. lagi nating linisin ang exhaust fan at huwag nating pabayaang maging marumi. At mag-spray tayo ng insecticide 2 beses kada linggo upang mamatay ang mga lamok at ipis at iba pang insekto na pwedeng pumunta sa ating bathroom. Ang pang-apat ay ang bathroom na binubuo ng banyo at palikuran. Ang palikuran ay isang parte ng bathroom kung saan tayo dumudumi at doon makikita ang toilet bowl o inidoro. Kasama na ang tabo o bidet kung ikaw'y yayamanin. Kung saan ito ang ating ginagamit matapos tayong dumumi. At nandoon na rin ang bathroom lavatory na ating ginagamit kapag tayo'y maghihilamos. Noong unang panahon ng aking kabataan ay magkahiwalay ang palikuran at banyo na tinatawag noon na kasilyas at batala naman. Sa paliguan, Sinaunang tawag sa palikuran at banyo. Ang bathroom ay isa rin sa pinamumugaran ng mga bakterya. Sa bawat paggamit natin ito, ay ugaliing maghugas ng kamay at gumamit ng sabon at disinfectants upang masiguro na walang bakterya na mamamahay sa ating bathroom. Pakabanlawan nating mabuti ang ating kamay. Hindi lamang kamay ang pwedeng magkaroon ng mikrobyo o bakterya, lalo na mga toilet seat cover, toilet bowl,
tabo, bidet, flooring, at ang kurtina na naghihiwalay sa banyo o palikuran. Paano nga ba natin maiiwasan o malilimitahan ang mapanganib na mga bakterya o organismo na pwedeng pagmula ng sakit? Dapat ay palagi ang linisin ang banyo araw-araw sa tuwing gagamitin natin. Palagi ang tingnan kung gumagana ang exhaust fan. Panatilihin ang kalinisan ng bidet, tabo, toilet bowl, faucet, lavatory, bathroom flooring. Palagian nating hugasan gamit ang maligamgam na tubig na may sabon at laging gumamit ng disinfectants at lingguhan nating palitan ang kurtina sa pagitan ng banyo at palikuran. Lagi nating linisin ang exhaust fan at huwag nating pabayaang maging marumi. At mag-spray tayo ng insecticide 2 beses kada linggo upang mamatay ang mga lamok at ipis at iba pang insekto na pwedeng pumunta sa ating bathroom. Sana po ay nasiyahan po kayo sa pagsama nyo sa aming biyahe. Ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo para sa susunod na mga i-upload ko pang mga kapakipakinabang na mga video. Maraming salamat